puntahan naman natin mga kaiksena itong topic pa ng mga didilis patungkol dito kay Saldico. Hindi daw pwede na maging witness si Saldi mo o si Saldi ko. Bawal. Bakit direct? Fake news ka naman eh. Sino may sabi? Ako, kasabi ko lang, di ba? Paano mo nga nasabi, direct? Eto. Kasi mga kaiksena, anong kailangan pagka magiging witness ka? Hindi pwedeng mag-aalagutesa ka lang dito. Di ba? Na kapag ka nagsalita ka, yun na yun. Ang problema kay Gutesa, nagpunta nga ng Senado, pero hindi naman nagawang patunayan yung ebidensya niya, tas naglaho na. Diba? So, ayon kay Congressman Luistro, umuwi ka muna bago ka tumistigo. Or baka naman, baka mahuli ka pa. Diba? I love you, baby M. Ba't ganyan naman? Diba? Salamat. So, umuwi ka muna. Kung hindi ka uuwi, hindi pwede. Bawal. Hindi ka pwede magtestigo. O kaya kung gusto mo sa embassy, malaman pa. Kasi kahit sabihin mo nasa embahada ka, mahuhuli ka naman. Kasi pugante ka na eh. Diba? Wanted na si Saldi ko eh. Kaya no need. So, kung hindi nila mailalabas si Saldi ko para tumistigo, wala. Nga. At yung kanilang sinasampang impeachment complaint, wala talagang lakas. Walang lakas. Kahit yung buong puwersa ng mga fake news nilang mga personalidad, si Chavit, si Defensor, si Topacio, si Binag, yung mga wala yan. Ito na. Pakita na natin. Bawal, hindi pwede. Kailangan umuwi ka muna ng hayop ka, Saldi ko. May hamon ang chairperson ng House Committee on Justice kay dating Congressman Zaldico kung totoo nga posible siyang maging testigo sa isang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Dapat daw umuwi muna siya ng Pilipinas. Nakatutok si Jonathan Randal. Zaldico is willing to testify on our behalf dun sa graft and corruption issue. Ang pasabog daw na testigo ng grupong naghain ng ikatlong impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos hindi raw basta-bastang makakaharap sa kamera. Ayon kay Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro na chairperson ng House Committee on Justice. Kung gusto raw tumestigo ni dating Congressman Zaldico, kailangan nitong umuwi ng Pilipinas. Paano ngayon uuwi yan? Papayag ba yung magpakulong? Kahit ako mga ka-eksena, hindi naman ako papayag na magsusum ka lang, tas hindi ka naman namin mapapanagot kasi wala ka dito. No way. Hindi, direct, baka ipilit ni Marcoleta yan. Alin? State witness. Kawawa ng Pilipinas. Marcoleta, si Saldi ko, baka mamaya, pasok mo na naman state witness. Sabihin mo, nauna. Tapos wala naman pinapakitang ebidensya. Ebidensya, malita lang. Wala naman pinapakitang laman. Sabi, Rimowa. Tapos, ang nakikitang bag, sale pa sa SM. Hayop talaga to si Marcoleta. Matindi talaga to no? Try natin. So, hindi pwede. Bawal. Uwi ka. Dapat lahat ng witnesses under oath. Which therefore means you have to come and take your oath before you give your testimony. Ang magiging issue na nga lang dyan, because he is a fugitive and he is facing the possibility of being arrested. Will he be willing to compromise that possibility of being arrested to be able to appear before any investigative body? Pero hindi ba pwedeng via video call na lang? Hindi pwede! Boom! Huwag niyong ipilit ang restitution. Ang pagtestigo at gawin ng panunumpa sa Embahada ng Pilipinas kung saang bansa man naroon si Ko. I haven't seen that under the rules. Ako, hindi ko din naman na kayo pwedeng pangunahan. Pero ma'am, di ba? Fugitive na siya.
Kailangan pa ba, halimbawa, ba't mo papupuntahin sa embahada yan? Tapos doon mo gagawin witness, iuwi mo na yan. Tama po ba mga kaiksena? Pugante na nga si Saldico. Ano pa? Bakit pa natin ilalagay pa dyan sa kustodiya ng embahada kung saan man siyang tawag dito? Kung saan man siyang bansa nandun. 'Di ba? Ganun lang naman yun eh. Oh. Hi Gani! Hello! Kamusta? How's the family day? Sunday ngayon. Shoutout ating original Kabugera moderator si Erica Matsumoto Gani. 'Di ba? Sinabi malinaw, wanted, fugitive, kung mahuli siya. Oh. Or kahit na sabihin mo nga nagtatago, 'di ba? Nahuli. Wala na talaga. Uuwi talaga at uuwi ka. Hindi pwede 'yun. Hindi rin ako papayag nun. Doon ka mag-under oath tapos pagka under oath ka nga nagsinungaling ka rin naman, 'di ba? So paano ka mapapanagot kung tumakas pa 'yan? Makatakas pa 'yan. 'Di ba? Neck nyo. Ang nasa ilalim po ng rules ng impeachment, dapat sa Justice Committee Chair, panunumpaan lahat ng affidavits and counter affidavits. Oh, Justice Committee pala eh. Oh, uuwi talaga. Oh. 'Di ba? Nakakaloka din eh, no? Oh. And that includes the giving of testimony before the Justice Committee. Ang huling lokasyon ni Ko ay sa Lisbon, Portugal. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, si Ko ang nagdawit kay Pangulong Marcos sa bilyon-bilyong pisong insertions at kickback umano sa 2025 budget, bagay na dati nang itinanggi ng Malacanang. Sa ngayon, sa 3 impeachment complaints, iisa pa lang ang opisyal na natanggap. Ano to? Anti-Claire is an anti-corruption. Anti-Claire is anti-fake news. Anti-Claire is anti-EPAL. Anti-Claire is anti-EJK. Anti-Claire is anti-political dynasty. And Anti-Claire is anti-illegal drugsing. Diba? Nako. Tuloy tayo. Ng Office of the House Secretary General at nai-transmit na sa Office of the Speaker. Para may kulang Addictus Rex. Nabisaya na. Para may kulang Addictus. Alam mo na 'yon. Sige. Tuloy. Ang ikalawa at ikatlong impeachment complaint hindi tinanggap noong Webes ng Office of the Secretary General dahil nasa abroad si House Secretary General Shell. Hindi tinanggap kasi may vlogger kayong kargado eh. Ay, vlogger. Abogado pala. May abogado kasi yung kargado. Kaya naon siya nagulat eh. No, palumpalo eh. Eloy Garafil para tumanggap ng award. Kung magpang-apang-abot yan sa plenary, it depends kung alin ang unang makakarating sa Justice Committee. Na yun. If it will be the first impeachment complaint, which will be referred to the Justice Committee, technically, applying the Francisco ruling, it already bars the 2 subsequent complaint. Kung i-transmit nila ng sabay-sabay, at the same time, the 3 impeachment complaints to the Justice Committee, this is my opinion, we will be prompted to consolidate all those 3. Patuloy naming sinusubukang makuna ng pahayag ang kampo ni Ko at Secretary General Garafil. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Idadagdag ko din dyan mga kaiksena, yung sinabi ko na nakaraang live natin. Ano yun, Direk? Yung patungkol sa pagkakaiba at lakas ng ebidensya o kaso. Parang gano'n ito. Papakinggan natin si Attorney Dino De Leon. Ayan. May pero tayong papakinggan na abogado. Ayan. Huwag na doon sa iba. Ito na. Meron akong FB page. Alam niyo 'yun. Wait lang .
Game. Sunod-sunod ang mga impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na inahain sa Kamara ngayong linggo. Pag-usapan natin ito kasama si Attorney Dino De Leon, ang Director ng Human Rights and People Empowerment Center Incorporated at syempre, host ng With Due Respect. Magandang gabi po, Attorney Dino. Welcome back sa Arangkada Balita. Magandang gabi, Jack, tsaka sa lahat ng ating mga tagapakinig. Yes, Attorney Dino, I'm sure nakita nyo yung mga impeachment complaint na final po ngayong linggo. May nakita ho ba kayong pinagkakaiba? Ano yung mga distinct differences po? Tingnan nyo ano to, abogado. Yung sinabi ko sa inyo kagabi, nauna ako magsalita kaysa sa kanya. Kayo na magkumpara. Ang mga yan. Well, ako masasabi ko rin naman talaga, totoo naman yata yung mga hinahinala na yung first, hindi natin alam kung sinadya ba o hindi, pero sa akin nakita nung binasa ko yun, parang walang basehan no, may hina yung mga aligasyon doon, di ba? Una sa lahat siyan yung pagigidnap daw kay Rodrigo Duterte, pero kitang-kita naman na based yun sa ating domestic law na pinapayagan yung tinatawag nating surrender, na pag-usapan na natin na ilang beses yan. Yung pangalawa, yung masama daw yung investigasyon sa ICI, pero kahit naman masama yung investigasyon sa ICI, kung laki yung sa ICI, hindi naman yung impeachable offense, no? So yung una, alam ko mahina, no? Ito pangalawa at pangatlo, mas malakas yung doon sa Makabayan Block, at least mas pinagtrabahuhan. Pero sa akin ultimately, 'di ba? Ang impeachment kasi batay dapat sa dalawang bagay. Una, may ebidensya ba? And hanggang ngayon, sabi ko nga hindi pa ako nakikita ng malakas na ebidensya. 'Di ba? Yan yung sinasabi ko sa inyo. Hindi katulad ito nung kay Sara, na marami nang nailabas na ebidensya, dokumento at mga video, bukod pa doon mga buhay na testigo. Kay Pangulong Bongbong Marcos, yung nagsalita pa na sa malayong lugar, animoy AI pa. 'Di ba? Walang ebidensyang maibigay, mailing kay Pangulo kung hindi lang yung sinasabi lang din nilang sa tingin namin, si ganito, 'di ba? Pero wala nagtuturo direkta talaga. Wala talagang kumakabit. Kay Sara, kabit. Linking President Marcos to the flood control scandal, no? In fact, sabi nga natin, 'di ba, siya yung unang naglabas niyan nung June, July, at saka siya ngayon naggawa ng ICI, no? Having said that, hangga't hindi pa ako nakakita ng clear, convincing evidence, parang nahihinaan pa ako dun sa mga impeachment complaint. At least, kung ang pinag-uusapan natin ay So, nahihinaan din siya sa complaint nila Topacio. Nahihinaan siya kasi alam niyo yung yung wala, hanggang ganun lang sila, nakwento lang sila, 'di ba? Kesyo uuwi daw si Saldico. yung flood control scandal. Ibang usapan siguro kung meron pang ibang usapan. Pero kung yung flood control scandal, kung yung supposedly pag-turnover kay Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, na meron naman talagang jurisdiction sa balawakang patayan na nangyari sa ilalim ni Rodrigo Duterte, hindi yun sa akin valid grounds, no? So, siguro kung gusto talaga nila ng totoong akusasyon, tingnan lang mabuti yung ebidensya. Ang nakikita ko malakas na ebidensya talaga ay yung susunod ng mga impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Diba? Yun ang malakas. 'Di ba? Ang filibustera, good evening po. Okay lang. Oo, at least nandito ka, pwede i-replay na lang mamaya. Thank you po ha. Norman Manalang, hello po. Norma, akala ko Norman, sorry. Norma pala, sorry po. Thank you po. Thank you po, ma'am. Ang filibustera. So alam natin yung mga pieces of evidence dyan, yung Mary Jane Piatos, yung confidential fund scandal, yung usap-usapin doon sa nilaro nila yung procurement sa DepEd ng mga laptops, yung malawakang patayan doon sa Davao Death Squad na si Sara Duterte daw mismo ang nag-utos ayon kay Ardo Las Cañas, yung pag-uwala ni VP Sara at sinabing gumawa na siya ng assassin para patayin yung presidente, yung First Lady tsaka yung Speaker of the House, na ang mismong ang ebidensya natin doon ay yung kanyang national televised broadcast, no? Yun yung mga malalakas na ebidensya. Hindi niya matatanggi yan eh. Kaya nga mga kaiksena, di ba? Abot-abot langit ang ginawa nilang pagbaloktot ng rules
at na kung ano pang palusot para lang maharangan nila impeachment ni Sara kasi malakas sa pinakamalakas yung mga ebidensya laban kay Sara. Kaya nginig na nginig sila diyan. Takot na takot sila na ma-impeach si Sara kasi laglagan to kanilang lahat diyan. 'Di ba? Yung nag-iisa nilang pag-asa na makaalis sa lugmok na alam niyo yun kasi tulad yan nila Rebilla, nila yung mga na wanted, pwedeng pakawalan niya ni Sara pagka yan naging presidente. Oh. 'Di ba? Diyos ko, baka pakawalan nga ulit nila si Rebilla Yan yung mga tropa pips nila, yung mga kaalyado nila senador na dawit sa mga iskandalo. Mawawala yan bigla, hindi na magugulat ka, tatakbo pa nga yan 'Di ba? Chona Mendoza, maraming salamat. Thank you po. Tuloy tayo. Attorney Dino, pakituloy pa. Clear, pati yung mga vouchers na para bang pare-pareho yung handwriting nung pagka-liquidate, no? Yung testimonya mismo nila Yusek Munsayak na sinasabi nga na may mga distribution ng pera doon sa DepEd na nung panahon ni Sara Duterte. At syempre yung overall kalidad ng edukasyon natin ngayon, no? Sabi ng EDCOM, 1% yata yung competence rate, no? Proficiency rating ng mga Pilipino, tapos ang taas-taas ng illiteracy rate. Paano ba naman, no? Nagsimula yan bumaba lahat nung panahon ni Pinoy, wala na tayong backlog sa classrooms, ha? Nung nag-end yung panahon ng Aquino administration, nagsimula ulit yung backlog ng classroom. Kita nyo, kahit gaganon-ganon pala si Pinoy, nawala ng backlog sa classroom. Pagpasok ni matandang Fentanyl, boom! Boom! Tambak! Ang daming kailangan ipagawa na hindi napagawa. Saan napunta yung pera? O, tanongin nyo si Digong, saan napunta yung pera nun? Diba? Hanggang sa si Sara ang pumalit bilang DepEd Secretary. Ayun. Boom! Overpriced laptop, ghost student, naknampot na mo talaga, Rooms panahon ng Rodrigo Duterte at lalong tumaas nung si Sara Duterte ang DepEd Secretary, no? So, yun, actual facts yun. Hindi yung haka-haka, hindi yung political stand. Pero yung kanilang mga impeachment nila, impeachment complaint kanila nila Mike Defensor, para pang political stand. Kasi political stand lang talaga, Attorney Dino. Obviously, halatang halata naman para naman sila nasa barberya nagkikwentuhan ng kaso impeachment, kwentong barbero ba? Wala ka sa lolo ko. Yung lolo ko, lolo mo yun. Wala ka din sa lolo ko. Yung lolo mo, na lolo niya, lolo nating lahat. Biglang binatukan ng barbero yung tatlo. Pak, pak, pak. Mga loko-loko ba kayo? Yung lolo nyo na sinasabi nyo, lolo natin yun. Isa lang ang lolo natin. Anong pinagmamalaki ninyo yung tatlo? Loko-loko kayo lolo nyo lang ba yun? Diba? Nakakaano lang na. Parang mga kumbaga si Digong lang din yung sinasabi nila. Si Digong lang din pala yun. Ay nako talaga. Salamat po at hindi ako naging didilis talaga. hindi naman sila makapagturo ng clear na ebidensya linking President Marcos, no, to at least the flood control scandal and yung doon sa pag-turnover niya kay Rodrigo Duterte, that's basically legal. So if they really find a basis kung sa dalawang issue na ito, I don't see any strong evidence at this point in time. So bakit po kaya parang sobrang sinisiraan ng kampo ng mga Duterte ang itong naunang impeachment complaint? At alam naman natin itong nag-file ng third impeachment na sina Mike Defensor. Sino po ba? Who are the people behind this third impeachment? Hindi niya yung first yan na, Emilita Luna, huwag ka na umiyak. Baka umiyak ka pa. Joke. Shoutout sa iyo dyan. At sa lahat ng mga bagong pasok, shoutout po. Magandang gabi ako sa inyong lahat. Bayan. Kahit ako nahihinaan hindi maganda yung pagkagawa. Siguro kaya sinasabi nila, sinisiraan nila kasi pangit pangit pala kayo Hoy! Defensor, Chabit! Pangit pala kayo ikaw ba, Barbers? Pangit pala kayo. Sabi ni Attorney Dino, pangit pala yung pagkakaayos nyo
So, ang question ba, just because pangit, automatically ba nilaro? Or pangit lang talaga? Kasi wala na. Pangit lang talaga pala kayo. Easy. Bakit? Di man ako may sabi. Si attorney may sabi, pangit pala kayo eh. Hoy, yung mga third complainant dyan, pangit pala kayo. Attorney Dino, baka pa-disbar ka niyan. Baka pa-disbar ka ng mga didilis niyan kasi sinabihan mo silang pangit. Oo. Di ba? Naman talaga malakas sa ebidensya, no? So para sa akin lang, at least yung pagkakagawa, hindi ako nagandahan, no? Pati yung mga akusasyon at alegasyon doon, parang wala ako nakikitang ebidensya. Yung pangalawang grupo, yung grupo nila Mike Defensor, di ba? At yung pangatlong grupo, yung sa Makabayan Block, no? Yung sa Makabayan Block, medyo mas maganda yung pagkasulat. Pero yung, again, Is it the when same it comes to allegations? Same allegations ba? Yung Halos sa same Makabayan? allegations, no? Same as so, the first? Yung sa Makabayan, hindi ko pa nababasa ng gusto kasi kaka-file lang, di ba? So kailangan ko pang tingnan mabuti yan. Pero nung nakita ko yung dati nilang draft kasi, mas maganda yung pagkasulat, no? So ang punto ko lang is, yung mga aligasyon, lahat ng aligasyon, kasama yung sa Makabayan Block, tsaka kasama yung dun sa kala Mike Defensor, wala akong nakikita pang at least compelling evidence. Sa akin naman, bilang isang abogado, tsaka bilang isang mamamayan, no, na tumitingin naman talaga ng issue ng accountability, pag nakakita ko ng compelling evidence, sabi ko nga sa inyo, Ninja Jack, and the track record siguro will speak for itself. Isa pa ako sa pangunguna na mag-file niyan, no? Pero as of now, wala. Ba, pogi naman pala si Baba pagka nakaayos. Hi, BM Erin P, the Lindog Queen, the one and only. Ano na nakatulog kayo, no? Wala pa ako nakikitang malinaw na batayan na impeachable offense, at least dun sa mga issues na pinaparatang nila. Tsaka yun nga, Attorney Dino and partner, no? Narinig nyo mga kaiksena, hindi naman yan BBM si Attorney Dino. Alam nyo yan, di ba? Hindi yan maka-PBBM. Sabihin na lang natin, sa kabilang side nga yan. Hindi sa mga Duterte. Maka Aquino yan di ba? Pero binibigay niya ng patas lang yung kanyang komento, opinion, at kanyang pananaw as a lawyer. Di ba? Pero bakit ganun si Baba? Ba't ganun ang ngipin yan? Nasa gitna lang. Boom! Ba't nasa gitna lang? Hindi ko kaya yun gitna lang yung ngipin mo. Ano yan, Rugrats? Man ba yan? Bungi ba to? Hindi kasi mahaba nga. Kaya ganun. Kung tutusin Ayun. Nakita ko lang. Yung isang impeachment, halatang pang depensa, pero yung sa mga DDS, wala. Basura talaga. Oo, basura talaga. Yung babae doon, basura. Diba? Yung matanda doon, papunta sa basura. Yung isa doon, binasura. Boom! Namintas ka na naman direct. Hindi, akala ko lang. Ito naman si Eddie Wow. Eddie Wow pa nga. Oo. yung doon sa unang impeachment complaint, yun yung narrative ng mga DDS na kinidnap si kanilang Tatay Digong or sinasabi gumagamit ng ipinagbabawal na naratibo yun ng DDS. Na droga Tapos ngayon ang ating Pangulo. Pero ngayon, sinisiraan nila yung mismong unang impeachment complaint. Ang galing ang tatanga talaga ng mga didilis, 'di ba? Sabi ko sa inyo, yung ganong reasoning nila, yun ang matagal na nila pinaglalaban. Tapos sabi nila hindi totoo 'yan, ano lang 'yan, pakulo lang 'yan. Di ba nga yan yung pinaglalaban nyo? Kinidnap po, nag-Coca-Cola, ganyan. Tapos ayaw nilang tanggapin yung pinail na unang impeachment. Thank you po, BMB Erin P. Maraming salamat. I miss you too. Kung tutusin, yun naman yung kanilang narrative. Bakit po kaya ganon? Di ba? Komedyante talaga yung mga didilis kahit kailan Di ba? Isipin nyo, di ba? Meron silang plug. Meron silang, di naliligo. Meron silang Vice President na lutang. Meron silang abogadong kargado.
Ang saya-saya, no? Kasi na ba ako? Ayan. Tuloy tayo. Yung kasi yung mga akusasyon nila, kasi nga gusto nila mauna yung impeachment nila. Mauna yung ma-refer no, sa Justice Committee. Kasi tama nga naman, di ba, kung yung first impeachment, mas gusto nila yung pagkasulat ng sa kanila, pagkasulat sa kahit pareho yung akusasyon at alegasyon, mas gusto nilang yun yung ma-refer. Kasi nga, ito yung referral to the Justice Committee will be the one. May nag-endorse pa. Tapos sa mga DD shit, yung sila Topacio, walang nag-endorse. Tanga-tanga din eh, no? Diba? Oh. Ones that will trigger, 'di ba? Will trigger the 1-year bar rule, no? So sabi ko nga, yung pagkasulat, basta kagandahan ako doon sa pangalawa at sa pangatlo, pero as to whether yung mga aligasyon doon merong ebidensya, at least na nakikita ko ngayon yung mga ebidensya, hindi ako nalalakasan. Oo, pero ito hindi pa naman na forward no sa Justice Committee, attorney. So kumbaga yung dalawa nga hindi ata natanggap din ng SecGen dahil wala nga siya. Wala siya sa Taiwan. So bakit ba parang nagmamadali or hinahabol? Meron ba itong deadline na kapag hindi nila na-file yung impeachment complaint, yung nauna na lang yung tatanggapin? Ano nga ba? Kasi may 1-year bar rule din yan, di ba? Ako din at saka Jeka, kahit na hindi ako naniniwala dito sa ebidensya nitong impeachment na ito, tama yung sinasabi nila na tinanggap dapat ito ng Office of the Secretary General. The Secretary General does not need to personally accept this, no. So as to whether why hindi yon, di ba, dynamics yan ng House, pero ako I will always urge the House to do the right thing, di ba, kung paano ba nila ito i-refer, no? Paano ba nila i-handle yung hearings? Alam ko naman na ang impeachment ay quasi-political, quasi-judicial. Kasi tandaan natin, magte-trigger din yung filing nung kay Sara Duterte sa February 6. So even in the prioritization of which impeachment will be first accomplished, it's gonna be at the discretion of the House, no. And dito kailangan ng patunayan ng House kung saan ba sila babatay ba sila sa politika o babatay sila sa ebidensya. And sa akin, kung ebidensya pinag-uusapan, it is very clear that we have to prioritize the impeachment of Sara Duterte. Ayun nga po, at huling tanong lang po, tsaka maiksi siguro na lang, gano'n na tayo kahanda sa sinasabi na February 6 na pwede na ulit magsampa ng panibagong impeachment complaint laban sa ating vice-presidente? Oh, matagal na tayong handa, di ba? Meron na nga yung complaint dati. Okay, the only reason why nagkaroon naman ng 1-year bar rule dahil doon sa kaso ni Sara Duterte last year is because sabi, yung ang final daw sa Senado, yung 4th impeachment, pero may nauna daw mga ni-refer. So now, the decision is, yung referral, yung nag-trigger ng 1-year ban rule, no? So bar rule. So ibig sabihin, handa na yung mga complaint, andyan pa rin yung mga ebidensya, nakita na natin yung mga ebidensya, at uusisahin ulit yung mga ebidensya na yun dahil according sa desisyon ng korte, kailangan mag-conduct ng mini-hearings yung Justice Committee, no? So doon pa lang mabibigyan na yung ebidensya. Pero the evidence speak for themselves. Napakalakas ng ebidensya. Yun nga tawag namin sa batas, res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. It's not just the thing. It's Sara Duterte's mouth speaking. Grabe mga kaiksena. Kaya dapat mag-cross finger talaga tayo sa February 6 na mauna silang makapag-file ng impeachment kay Sara. Sigurado ko sa inyo, magkakaroon ng talagang rigudon talaga yung mga puwet niyang mga Duterte allies. Lahat yan, sisilihan ng mga puwet niyan, hindi na alam niya kung anong gagawin yan. Oo, laglag na yan si Sara, tingnan nyo. Pag nagawa na yung impeachment talaga na maumpisahan yung mga katarantaduhan ni Sara, mabuksan na lahat yan, ay... iyak ang tuka niyan. Oo, ang tatakbo niya malamang si Kitty. Ang gagawin nun, Direk, batang pasabay! Lahat sasabay! Hanggang mamatay, Rostar! Akin na nga yung utak mo. Magpa-vulcanize tayo. Natatawa ako sa mga DDS no? Susunod daw na presidente din, si Kitty daw. Ano? Laklak ka ng laklak! Mukha ka ng parak!
Bukod sa tumitira na nga ng chonke, nakikadiri. Naku, di ba? Sabog. Laklakera pa ng alak. Ay, Diyos ko. Di ba? Nakakahiya. Yun yung ano, huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Putang! Mr. President, yung war on drugs niyo po, paano kung halimbawa isa sa mga anak niyo ang mahuli at gumagamit niya? Patayin mo! Paano po yun kung halimbawa si Basti o si Pulong? Patayin mo! Paano kung halimbawa si Kitty? Patayin mo! Sabi ko sa iyo, patayin mo yan. Akin na nga yung utok mo. Magpa-vulcanize tayo. Sayang ano, kung sana lumabas na ngayon yan, di nasamang na tegi yun. Diba? Ay, nako! Grabe, nakakaloka talaga yung mga tagasunod nila ng tatay nilang karton. Pilipinas, Duterte pa rin. Ayop na yan. Diyos ko, parang awa nyo na. Oh. He contracted an assassin, and that is the strongest form of evidence. So kung tutuusin para sa isang, let's say ako, ordinary individual, pag sabi mo nga, it's very obvious na parang pag ako judge, guilty ka na, di ba? Pero so tingin nyo ganun ba magiging kadali? Ito pagdating ng pag natuloy itong kaso na to, kasi di ba, I'm sure you've heard the other opinion na isang UP professor na UP College of Law Assistant Professor Paulo Tamase, na sabi niya, kapag hindi malakas itong kaso na to at natuloy itong impeachment complaint laban kay VP Sara, it could backfire. Di ba? Dapat malakas na malakas ito dahil kung hindi nila ito mapuprove, yung sympathy ng taong bayan, it's gonna be very obvious na ayaw nyo lang siyang tumakbo bilang presidente sa 2028. Well, may mga sentimiento, di ba? Pero ako lagi ko ang sinasabi, regardless of the political ramifications, let's do the right thing as a Filipino people. And anong tama dito, di ba? Ang tama dito, ebidensya, ebidensya, ebidensya. What do the evidence speak? You know? What do the evidence say? And pagdating sa ebidensya, I have no business defending Bongbong Marcos. I did not support Bongbong Marcos. In fact, yung mga nagdedemanda sa kanya, sila, di ba, sila bike defensor, etc., mga sumuporta sa kanya di ba? So, but it's just that the quality of evidence does not seem to indicate na he's directly. Maraming ebidensya kay Sara. Kaya nga tineknikal nila yung impeachment kay Sara para hindi matuloy. Kasi nung sa Senado, di ba, may parob-rob pa silang na mga hindot nenta sa harangin din pala. Kasi talagang lagapak si Sara doon. Damay-damay silang lahat doon. Babagsak talaga lahat, mga ka-eksena. Di ba? Kaya wala man tayong magawa dahil sa mga hayop na mga Duterte senators. Kaya nangyari yun. Kaya na-technical yung impeachment. Directly involved in the flood control projects, at least the evidence that I'm seeing right now. Okay. Juxtapose that with the pieces of evidence kay Sara Duterte, sa akin palagay, no, more than enough na yung ebidensya. No? So contrary to the evaluation of some, I think it's more than enough. Okay, Attorney Dino De Leon, again, maraming salamat sa pagtanggap sa aming tawag dito sa Arangkada Balita. Happy weekend, sir, at ingat po kayo. See? So, napakalakas mga ka-eksena nung tawag dito, impeachment laban kay Sara kumpara kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang real talk, di ba?